At higit sa lahat, bakit pinagpala ang Kingdom of Jesus Christ? Kasi wala ngang corruption. So, posible ba? Posible ba mangyayari yan? Posible. Kasi kami, ang buhay na testigo na sa kingdom, sa pamamalakad ni Pastor Apollo C. Quiboloy, zero corruption. Kaya may transparency. Lahat ng gagastusin mo, lahat kung bibigyan ka man ng budget, naka-report yun. Naka-resibo yun. Makasala ka na lang sa ibang bagay, wag lang sa pera. Kaya kung magbibigyan ng pagkakataon si pastor na makapaglingkod bilang isang senador, ang unang panukalang kanyang isusulong ay ang zero corruption. At dapat mapatupad dyan, hindi lang basta batas, kundi dapat mapatupad. Dahil ang sabi ni pastor, sa lahat ng magnanakaw sa kaban ng bayan, dapat death penalty. Kasi kapag ikaw ay nagnakaw, parang pumatay ka na rin ng mga tao. Bakit? Ano nangyari sa flood control system? Ilang bilyon ba yun? Di ba sinabi, ilang bilyon ang nagastos doon sa flood control. Kinabukasan, umulan. Ulan lang, walang bagyo. Bahagyang ulan, bumaha. Ilan ang namatay? Kasi bakit? Nawala yung budget. Nasaan napunta? Kaya kailangan talaga walang korupsyon. At pag may nag-corrupt, kahit 5 pesos, kahit piso, kailangan mananagot sila sa taong bayan kasi pera natin yan. Naniniwala kayo? Pera ng taong bayan ang kinukuha ng iilan. Nasa kanila ang kayamanan ng Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas, mayaman ang ating bansa. Pero yung pera na dapat ilaan sa ating pamahalaan, doon sa dapat kung saan ito ilalagay, hindi napupunta doon. Napupunta sa iilang bulsa lang, para sa sarili lang interes. Pero si pastor, sa 4 na dekada namin siyang kasama, wala siyang ibang inisip, kundi ang kapakanan ng bawat isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, bawat missionary, kung ano ang aming buhay, kung ano ang aming kalagayan.